Good morning! So, update lang tayo. Magpapabunot ako ng ngipin. Grabe. 3 nights na akong puyat. Ang sakit niya sa gabi. Pero pag umaga, okay naman siya. So, hindi na kaya ng patak-patakan at saka yung mga hairbag. Kasi butas po siya. Tapos, natanggal na yung kalahati ng ngipin ko. So, kailangan na talaga siyang butasin. Pang third ko na to guys, na wisdom tooth na aalisin. Bali, isa dito, isa dito. Tapos, dito naman sa baba, yung aalisin. Ito, okay naman siya. Wala siyang sira yung ito. So, isa na lang yung wisdom tooth ko. Sana maging okay na siya talaga. So, bali, ang natanggal na sa akin ng ngipin is pang 4 na. Kasi itong katabi ng wisdom tooth dito din, inalis na rin. So, 1, 2, 3, 4. 4 na ngipin ang nawala. So, ayun, nagpa-BP ako kanina. And pang 60 pala ako. Libre to guys dyan. Meron silang mission, medical mission. Yung MCGI Care. Ayan, thank you so much sa MCGI. Sa dating daan yung kanilang relihiyon before. So, ayan, nagpa-BP ako 80/70 yung dugo ko. Grabe, sobrang baba. Kakanguya ko to ng cloves. 'Di ba pag masakit kasi ngipin ko, nilalagyan ko ng cloves sa loob para makatulog ako. Yun, bumaba naman yung BP ko 80/70. So, babalik ako dun mamaya after natin kumain. Kain muna kami ng lunch. Maluto. Kanin. Tapos yung isda. Ayan, sinaing to ng kapatid ko. Siya na pinaluto ko. Kasi nga, busy nga kanina. Ito yung binili namin sa palengke guys kahapon. Na malengke kami. 100 pesos ang kalahati. After nga natin ng lunch ay, ayan, balik na ulit tayo doon sa kabilang barangay. Bali, hindi pala kabilang barangay dahil maraming barangay yung dadaanan. Dito sa Libmana, papunta ng sentro. So, sa barangay Bahay po yun, covered court. Sila merong medical mission. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, MCGI Cares. Ayan, meron silang mobile dental and optical clinic. Bali, konti na nga lang yung nandito. 5 na lang kami pagdating ko. Tapos yan, piniprepare ko na yung sarili ko dyan. Pagpasok natin sa loob. 2 na lang kaming nakapila. Hindi ako guys binunutan. Sobrang baba daw ng dugo ko. 80/60 kanina, tas ngayon 80/70, tas ngayon 90/60. Hindi nila binunot. Binigyan lang ako ng gamot. Mefenamic pag sumakit daw. Ay, nako. Bakit gano'n? Nung sa Hong Kong ako binunot naman to guys. Wala naman silang BP doon. Dito kailangan na ayusin yung BP muna. Eh, hindi naman natas yung dugo ko laging 90/60. So, antay lang tayo dito ng sasakyan. Ayun, may tricycle na guys, pauwi. Nakailang balik ako dito Grabe pa masahe. Sana na lang tayo sa ospital, sa district. Kaso 1,500 pesos doon. Kasi kaso naman nga dito sa bahay dahil nga maggagabi na. So, ito yung ating ulam. Nag-prepare na si Papa Alden pagkatapos niya maggaling sa trabaho. Pagkatapos niya sa trabaho, siya pa rin magluluto dito sa gabi. Kasi nga, alam nyo na, kapag siya nagluto, kakain siya. Pag ako ang nagluto, hindi masarap. At ligpit-ligpit muna tayo dito sa kusina dahil sobrang dami palang hugasin kanina. Iniisip ko na naman nga yung pagtulog ko mamayang gabi dahil sasakit na naman sigurado itong aking ngipin. Hindi talaga makakatulog dahil hanggang sa ulo yung sakit niya, buong pisngi ko masakit. Hindi ko nga alam pati yung taas ng ngipin ko parang puro sira na rin dahil ang sakit-sakit. Pero wala naman daw bulok, sabi ni Papa Alden. Parang ang nadamay na lahat dahil dun sa iisang wisdom tooth na bulok na. Sayang kasi pinapastahan ko yun sa Hong Kong pero wala din. Ayun, nabaak na. Mas lalong nasira lang. 600 Hong Kong dollar pa naman yung binayad ko sa pagpapapasta dun. Tapos ganito yung sasuffer ko. Wala din para, dapat pala pinabunot ko na lang yun. Ayan nga, maghahanap tayo ng dentista bukas dahil hindi na talaga to pwedeng ipagpabukas o pag-antay pa hanggang Lunes. Baka isang linggo akong mapuyat ay lalo akong ma-low blood ay baka tayo na may mapasama. Kaya kayo guys, kung mag-a-abroad yung mga nanonood dito na nag-a-apply papunta ng Hong Kong, asikasuhin nyo yung mga ngipin nyo kasi kapag sa abroad kayo naabutan ng sakit, ang mahal-mahal po dun magpa-bunot, magpapasta. Kaya lahat-lahat ng ipapaayos nyo bago kayo umalis, ipangutang nyo na, ipaayos nyo yung ngipin nyo maigi. Kasi katulad ng dinanas ko sa Hong Kong, naku, napakamahal. Ang dami kong napabunot dun sa Hong Kong. Kaya wag nyo nang gayahin ha. Ano ba ako? Good morning! Samahan niyo ako sa aking journey today. Tatanggalin na natin yung isa sa mga dahilan kaya napupuyat ako this week. May trabaho nga si Papa Alden kaya commute tayo for today's video. At syempre bagong bunot tayo kaya ayan, tignan nyo naman ang ating boses dyan. Pero syempre vlog is life, kailangan itong ma-share sa inyo kaya go lang. Kahapon nga ay fail tayo sa pagpapabunot do sa medical mission kaya ito, nag-private na lang kami. Hindi na talaga kasi kaya guys, hindi na ako makatulog sa gabi sa sobrang sakit. Hindi naman mismong sakit na sakit, yung parang nakakangilo na
anong tawag dito, yung hindi ka mapakali, hindi ka makatulog. Kaya nag-decide ako, sabi ko kahit sa private na lang. Basta kahit mahal, okay lang yan. Basta maalis na tong nagkukos ng puyat sa akin. Nung nasa Hong Kong nga ako, nakapagpaalis na ako ng wisdom tooth ko 2. Apakamahal nga sa abroad, kaya yung sinasabi ko sa inyo dito sa Pinas, magpagawa o magpabunot na kayo, magpapasta na kayo dahil pag nasa abroad na, apakamahal na. Nung nasa Hong Kong ako guys, 15,000 yung nagastos ko sa isang ngipin lang. HKD 2,200. Ayan nga, sinasabi nga dyan ni Doc na yung ngipin nga daw natin ay kailangan ng x-ray. Buti na lang ay meron akong daladalang x-ray guys. Yung sa Hong Kong pa to, pinakita ko sa kanya. Hinanap ko nga tong vlog ko na to nung nagpabunot ako doon sa Hong Kong. Kasi kung wala niyan, magbabayad pa ako ng another 1,000 plus pesos para sa x-ray. Sabi nga ng dentist ay kailangan nga daw makita yung x-ray. Gawa nga daw na wisdom tooth nga daw. At napunta na nga kami dito sa pagbe-brace guys. Pinakita niya sa akin yung mga customer niya na ang sasama ng ngipin, apos na ayos. Napansin niya kasi yung ngipin ko na sungki-sungki. Tapos meron din sa akin nagko-comment nito sa vlog na paayos ko nga daw yung ngipin ko, pa-brace ko daw kasi nga ang pangit tignan, nagba-vlog ka tapos sungki-sungki yung ngipin mo. So ayan, ito nagsi-sales stock na dyan si dentist na malapit na tayong bumigay. 10,000 pesos nga daw yung down guys. Pagkatapos kada 2 buwan o 1 buwan babalik ka, tapos 2,000 ng 2,000. Ino-offera na nga ako ng installment ngayon. Diyos ko day, gusto ko rin naman sana nito, kaso nga lang iniisip ko yung pagkain. Naku, papayat ako kasi hindi ako makakakain ng maayos. Masakit nga daw kasi yan. Ayan nga daw yung mga inayusan niya guys. Sobrang gaganda na ng mga ngipin. Ito siya dati. Konti pang sales stock ay talagang bibigay na tayo. Ang problema ko lang talaga sa pagkain tsaka sa unang mga buwan kasi masakit daw talaga yan. Balik na lang dito tayo sa pagpapabunot dahil nga lalagyan ako ng anesthesia. Although pang-4 ko na to na pagpapabunot guys, pero kinakabahan pa rin ako. At kailangan nga natin munang i-BP kasi nga hindi pwede kapag high blood or low blood. Nakatulog naman ako kagabi guys dahil uminom ako ng Mepinamic. So ang dugo ko ngayon ay nasa 120/80. Aba, nakisama naman yung dugo natin today. Sir nga na nag-inject na nga ng anesthesia. Pagpapabunot nga ng ngipin sa una at saka sa huli yung masakit. Sa una kasi tuturukan ka ng anesthesia. Ang sakit nung karayom guys. Sa huli naman dahil pag wala na yung anesthesia ay mararamdaman mo na yung bunot sa'yo. Ito nga at inaalis na yung mga laman-laman dun sa gilid ng ngipin dahil bubunutin na. Sobrang bilis nga lang mag-epekto nung gamot. Wala pang 2 minutes ay epekto na agad yung anesthesia. At ayan na naman nga yung plies para hilahin na nga yung ngipin. Wala pa nga tong 1 minute ay natanggal na agad yung ngipin. Ito yung pinakamalaking ngipin na nabunot sa akin guys. Yung iba namang wisdom tooth ko ay maiksi lang. Ito talaga napakahaba. Halos nga daw naghahakot na ng nana dun sa loob. Tapos nga malapit na siya dun sa may buto, kaya naman daw pala ang sakit. At ayan nga, nakakangiti na siya dahil wala siyang nararamdaman. Siyempre papasakal muna tayo ng bulak dyan na may betadine para naman hindi tayo duguin. At salamat naman at natanggal na yung ngipin natin. Diyos ko po, ito talaga yung iniinda ko. Isang linggo lang ay pwede na ulit. Kakakain na ulit tayo ng masarap at hindi na iiyak-iyak sa gabi. Down. Minsan nakadukot sa bones. Kaya Nagtitiko. dai apod mi kala ang ankylose nakadukot siya sa bones. Masakit. Ining chicks din, ining bonus din. Yaman mi boy. Kaya masakit magabot wisdom dai basta-basta. Kukulong dahil yan na sima-form na anak. Pas na yan. Kaya siya nagkukulong-kulong na. Ito lang po, yan iraro na yan o lamang. Inilaman niya no. Laman. Kaya siya nagkukulog-kulog na. Tapos minsan nakukuha mi yan. Sirots tapos igong araw kayo. Iyon na to sinana. Oh. Madarahan na. May pabalance ba? May baon kami. So ano po si Brista? Diyan na. Kita kaya. Okay Dito na. kayo pabunot ng ngipin tsaka magpa-brace guys. Recommended. The best. Post nga ako nito kanina at nakita nga ng netizens na wala nga daw tayong pintura sa labas. Ito daw yung magkukos ng pagbabakbak o pagpowder ng mga pintura natin sa loob ng bahay. Kaya naman pag-iipon na natin ito mapapinturahan sa labas. Natagos daw kasi yung moisture guys at magkukos nga ng pagkasira ng pintura sa loob. Kaya wag nyo nang gayahin ha.
Magkano at ano ang sukat ng window blinds nyo sis? Ang sukat po nito ay 130 by 160 cm. Ito nga yung bagong bili natin para dito sa kwarto ni Ate Jillian. Lahat nga kasi ng kwarto dito sa bahay ay ginawa na naming window blinds. Ang aesthetic lang kasing tignan. Magkano nga ba ang isa nito? Ang binayaran ko po dito ay 597 pesos. Nag-free shipping voucher kasi ako. Ang presyo nito guys ay nakadepende sa mga sizes ng bintana nyo. Nagsisimula sa 200 to 700 pesos. Ito naman yung sa kwarto ni Kuya, 130 by 160 cm din ang sukat. Kulay black naman yung sa kanya. Kung gusto nyo rin ng ganito, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. 1 year na rin pala yung nakalipas nang nabili ko tong ilaw na to. Bagong dating ako nito dito sa Pinas, tapos ayan yung in-order ko. LED ceiling light nga po pala yan, tapos meron din tayo dyan mga pin light. 20 pesos nga lang yata bili ko sa mga pin light na yan, 1 year na rin yan guys. May mga available na kulay din yan guys, at saka sizes. Tricolor na rin po pala yan guys. Ito palang ating LED ceiling light at meron na rin kasamang remote, tapos tricolor na rin po yan. Merong yellow, merong white, at saka merong dim color. Ilalagay ko na lang guys sa comment section yung link kung saan ko to nabili.